ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules, ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, ngayon din ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, at ipanalangin natin ang lahat ng naapektuhan ng kasalukuyang bagyo at pag-ulan sa ating bansa. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa, itinakda mong ang lahat ng utos mo'y mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig. Nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang dinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong kami matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong tinangi. Muli ninyong sinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin niya kami
sa mahabang panahon, gayon may hindi na kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon Tugunan, ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay sa madlak, muling hinahango niya't binubuhay, walang makatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harapan ng mga hintil na pinagpununan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Do'y pinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa kaharapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos ay mag-aari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Sa paanong paraan nyo po
ibinabahagi si Kristo sa ating kapwa. Paano ninyo masasabi sa inyong sariling nagiging tagapagpahayag kayo ng mabuting balita ni Kristo? Sa mabuting balita ngayon, sinugo ni Jesus ang 12. Para ano? Para ipangaral ang kanyang mabuting balita. At kung paanong sinusugo ni Jesus at sinugo ni Jesus ang 12 sa diwa ng binyag at sa diwa ng ating pananampalataya, bawat isa sa atin ay sinusugo ni Jesus. Ang mga alagad noong una nagpunta sa ibang bansa, nagpunta sa malalayong lugar. At ngayon naman may mga sinusugo na kailangan pumunta sa malalayong lugar. Pupunta ng Africa, pupunta ng ibang bansa para ipangaral at ipakilala si Kristo. Tama po iyon. At isa iyon sa mga tamang pamamaraan ng pagpapalaganap ng paghahari at ng mabuting balita ni Kristo. Pero tayo na mga hindi makakapunta sa ibang bansa, tayo na hindi naman tayo, kayo nasakay ng bus at ng jeep tapos kayo nagbabasa ng Biblia, makinig kayong lahat, ito ang sinasabi ni Kristo. O, haba dyan sa FPIP, yung alam yung malaking kampanya dyan, paglabas dyan sa hapon, meron dyang binata o dalagita na may speaker, nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo sinusugo ni Jesus na ganoon. Sa paanong paraan tayo sinusugo ni Jesus? Sinusugo tayo ni Jesus na magbahagi ng kanyang mabuting balita, una sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay. Alam niyo po mga minamahal, ang nakakalungkot, yung ramdam na ramdam mo si Jesus na tinanggap mo dahil sa lalim ng iyong pagdadasal, damang-dama mo si Jesus. Ramdam na ramdam mong nasa iyo si Jesus, pero hindi mo ibinabahagi sa iba. Hindi po magandang si Jesus na tinanggap natin at naramdaman natin ay atin lang. Hindi po pwedeng ganoon. Halimbawa sa misa, ramdam na mamaya, aaman namin kayo, diga? Papikit-pikit kayong ganyan, talagang pagluhod nyo mamaya ay ramdam na ramdam nyo si Jesus. Abay, dapat pag-uwi mamaya, si Jesus din ang inyong ibabahagi. Yun ang tama at isa sa mga bagong mukha ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Mangungumunyon ka mamaya, ramdam na ramdam mong banal na banal ka dito. Pag-uwi naman sa inyo, chismosa ka pa rin. Diga? Galit ka pa rin. Hindi ka pa rin makapagpatawad. Napakadamot mo pa rin. Taray na taray mo pa rin. Ang tanyo't nagtitinginan kayo kahit hindi kayo magkakakilala. Yun yung nakakalungkot sa atin mga minamahal. Tatanggapin si Kristo, damang-dama si Kristo, pero wala namang kakayanang magbahagi. Kaya nga sa huling bahagi ng misa, ang sasabihin ng pare, humayo kayo. Pinahahayo tayo katulad kung paanong pinahayo ni Jesus ang 12 para ano? Para ibahagi si Kristo. Sa paanong paraan? Di pahabain mo ang iyong pasensya sa iyong makukulit na anak at asawa. Unti-unting magpatawad sa iyong magulang na ikaw ay galit. Unti-unting pansinin ang iyong kapitbahay na hindi mo pinapansin. Minsan tayo ay gusto lamang gumawa ng malalaking bagay, samantalang yung mga pinakamalalapit sa atin, hindi natin napapakialman. At yun po ang buhay pananampalataya kung saan tayo tinatawag. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil ang simula ng magandang pagbabahagi ng mabuting balita ay sadyang nagsisimula sa ating pagnanais na makatagpo si Kristo. Huwag kayong malulungkot kung pag-uwi nyo nga mamaya, mataray pa rin kayo. Totoo naman yun eh. Hindi kayo makikipagchismisan uli sa isang araw, sasama uli ang loob ninyo sa makalawa, magagalit uli kayo.
Pero ang ipinupunto ni Jesus sa mabuting balita ngayon, hanggat may kakayanan tayo na maramdaman ng iba si Kristo sa atin, yun sana ang ginagawa natin. Pagka ikay lagi na lamang galit, katulad ni Father, ako'y maligalig na pare, mararamdaman ba ng iba kapag lagi tayong galit? Mararamdaman ba nilang mahal sila ni Kristo? Kaya tayong lahat, hinahamon ngayon ng pagbasa sa ating pang-araw-araw na buhay, unti-unting palawakin ang pag-unawa, unti-unting pahabain ang pasensya, unti-unting magmahal lalo sa mga taong mahirap mahalin, unti-unting matutong magbigay, habang nagkakaedad, unti-unting bumait. 80 ka na, masama pang ugali mo, tapos aasahan mo pa sa langit ka? Ba? Hindi ko niya naiisip yon. Habang tumatanda, bumabait. Baliktad habang tumatanda, sumasama ang ugali. Lagi namang hawak kay rosaryo. O tas gusto mo ng langit? Aba, wala akong nakakarating sa langit na masama ang ugali. Nakasimangot pa kayo sa kabaong pag namatay kayo. Natatawa tayo mga minamahal. Hamon ito sa inyo, hamon ito sa akin, hamon ito sa ating lahat. Ang pagnanais nating maging kabahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita ni Kristo ay nagsisimula sa mga taong malalapit sa atin. Bago tayo lumabas, bago tayo lumayo, ito munang malalapit sa atin. Ang kailangan nating pagparamdaman ng pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad. Sa ganoong bagay, hindi natin kailangang pumunta sa malalayong lugar, hindi natin kailangang magbasa ng kung ano-ano, hindi natin kailangang mag-anyaya ng mga tao sa mga malalapit sa atin. Kaya nating ipahayag at makasunod tayo sa paanyaya ni Kristo na ibahagi ang kanyang mabuting balita sa pamamagitan ng mabuting gawa, mabuting asal at kabaitang ipinakikita natin sa ating kapwa. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasampat na tawag sa iyo. Amin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirino sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa liling ng iyong mga pakpak. Umawit ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, manaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawa at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos, naming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monging banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya pinaria ngayong taon na Hubileo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At sa ngalan po ni Father Oscar Andal, ang Kura Paroko Triktor ng Pambansang Dambana, kaysa ng buong pamayanan ng National Shrine, ang aming pasasalamat sa inyo pong lahat na nakiisa sa isang matagumpay na pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Padre Pio kahapon, simula pa noong nobina, lahat ng mga sponsors, lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagbigay ng mga donasyon at tulong. Salamat po sa inyong patuloy na pag-isuporta sa mga gawain sa Pambansang Dambana. Salamat din sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, ibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon